Wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito mga reaction update PHet. Kakamustahin ho natin ngayon etong si General Torre kung ano nga ba ho talaga ang nangyari sa kanya, kung totoong nag-upgrade ho ba siya o nag-downgrade. Kasi alam naman ho natin mga ka-update, pinanguan siya ni Bongbong Marcos Jr. ng bibigyan na naman daw ho siya ng posisyon dyan sa gobyerno. Ang tanong mga ka-update, anong posisyon ba ito? Makakapanghuli pa nga ba siya talaga ng katulad nitong si Pangulong Duterte o yung alam niyo na yung ginawa kay Pastor Kibuloy? Magagawa niya pa ho ba talaga yan? O manghuhuli ng mga motorsiklo? Ayan mga kabig dito kasi, etong si DJ Chacha at si Manong Ted Pailon, nangingiyak-ngiyak na ho kakatawa. Dahil nga, parang naging downgrade talaga yung nangyari dito kay Nicolas Torre. Ayan mga kapatid, direct na ho tayo. Kung bago lang ko sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Pati ho mamaya mga kapatid, pag-uusapan din ho natin ito ngang tugon ni Ronald Cardema ukol dito kay Madriaga sa affidavit niya nga ho mga kapatid, na sinasabi nga nito si Madriaga, naging kaklase niya daw ho si BP Sara at naging personal na security guard. Magkukomento at magre-react din ho tayo din. Pero unahin na muna ho natin ito. Mga update, react na ho tayo dito. Radyo na kung saan hindi nila mapigilan tumawa sa kay Didi Chacha, napaluha pa siya, tumatawa na napaluha sa nangyari kay General Torre. Okay, pakinggan natin ito Kung ni Nicanor Torre dyan sa... Nicolas! Nicanor! Si Nicolas. Nicolas Torre. Si dating PNP Chief Nicolas Torre. Dyan sa MMDA. Ano siya ngayon? Ano nga si dating PNP Chief doon? General Manager. General Manager. So, mas mataas siya kay Artes? Hindi. Mas mataas yung chairman. Okay, so... Pero mas mababa yan sa GPMP. Para lang klaro, Oh, sige. anong ginagawa ng General Manager? Hindi mo Gusto mo nagmamanage ka. Ng ano? General. O diba mga kapatid, ginagawa na ho katatawanan nito si General Torre, nito si Manong Ted at ni DJ Chacha. Ano nga bang ginagawa ng General Manager? Hindi nagmamanage. Kumpara naman ho, ang taas-taas na ho na ranggo niya dyan. Ang kaso, kaya parang nasibak itong si Torre mga kapatid. Maangas-angas na ho kasi siya noon. Yung sobrang tingin niya, yung akala niya sobrang taas na nang narating niya talaga sa kanyang buhay. Sinabi niya kasi noon, may interview ho yan mga kapatid, na bakit lahat daw ng mga drug addict, mga pangit daw ho. Siguro napikon itong si amo niyang bangag. Tanggalin yan, sibakin nyo na yan. Tapos pinangakuan ho siya. Ngayon, general manager pala siya. Hindi na ho siya dyan. Chief PNP. Ang taas ng rank ko nun mga ka-update ha. Tapos anong nangyari? Nag-downgrade ho siya ng malala. Kaya ngayon, katawa-tawa na lang ho si Torre. Naakala niya malaking achievement yung ginawa niya dito kay Tatay Digong at kay Pastor Kibuloy. Hindi niya ho alam, mas lalo lang ho nagalit yung mga Pilipino sa ginawa niya kay Tatay Digong, dahil nakita naman natin kung gaano niya bastusin yung pamilyang Duterte ng mga panahong iyan. Tingnan niyo ngayon mga kabdi, umiikot lang ho talaga yung mundo. Ngayon pinagtatawanan na lamang ho siya ng mga Pilipinong ng bastos kay Pangulo Duterte. Di ba? Tama-tama siya, General siya. Kaya nga General Manager. Di ba General siya? So, General Manager siya? Kaya nga. Oo. Kaya nga. Tinanong si Torre Siguro sabi ngayon. ng Presidente, bigyan natin ng posisyon to kasi sayang ang sweldo ng gobyerno dito. Wala natin ginagawa. Naka-floating ito. Anong bigyan natin? Ano ba rango niyan? General. Gawin mo General Manager. So, ang tawag ba rin sa kanya? General. So pag nakapanayam natin, tinatawagan nga natin para malaman natin ano bang gagawin niya ngayong kamaskuhang ito. So sabi sa kanya, General, good morning sir. Alam mo, bayaran mo na ako dito. Nagiging entertainment ako eh. Tuloy mo, naiiyak ako. Naiiyak ka sa naiyak. Naiyak. Ngayon ko lang naisip, General pa nga rin siya. General nga ho sa mga kabit, pero hindi na ho kamukha noong sobrang taas ho na posisyon niya dyan sa militar. Sa AFP, ang taas-taas ng posisyon niya. Ngayon mga kabit, general siya, pero hindi na kamukha ng trabaho niya noon. General manager na lamang ho. Di ba, kaya kinatatawanan na lang ho siya. Ayan, dyan na ho siya ngayon sa MMDA. Di ba, nanghuhuli ka na lang ng mga motorista, ng mga nag-checkpoint ka na lang dyan, Torre. Di ba? Nakita mo, sinabi mo kasing yung mga adik, mga pangit. Wala naman daw poging adik o magandang adik, sinabi niya ho. O ngayon, tingnan mo yung itsura ho niya. Sinasabi niya ho bang gumagamit din siya? Tanong ko lang yan na mga audit, hindi naman ho natin sinasabing gumagamit ho talaga si Torre. Pero sinabi niya ho kasi walang pangit o magandang adik. Di parang dinidescribe niya ho yung mukha niya, tsaka yung amo niya. Yeah.
Tingnan nyo si Charis ng House of the Representatives. Tinatawag nga akong di ba? Kasi alam niyo nga, mukhang tabingi yung mukha. O sige. All that Ano ba ang papel? Natawa, napaiyak. Grabe naman. Ang hindi ko pa maklaro ngayon, paki-comment nga lang ano ba talaga si General Torre? Nag-resign na ba siya as a PNP Forester General? Tahimik eh. Yan ang pagkakaintindi ko silent na lang yung pagre-retire niya para matanggap niya yung position as General Manager. Okay. Yung iba nagsasabi na promotion daw yun. Yung pagiging General Manager niya ng MMD dahil mas mataas ang sweldo ng General Manager MMD kumpara sa PNP Chief. Ang sweldo ng Forester General sa PNP is only 149,000. Ang sweldo ng General Manager sa MMD is 200 plus thousand. 208 ata o 203. So malayo nga naman yung sweldo. Mas mataas ang sweldo ng General Manager MMD. Ngayon, sa rank, diyan nagkakatalo. Ang rank ng PNP Chief is a Cabinet Secretary. Mataas. Ang rank ng General Manager ng MMD is just an Undersecretary. So, pagdating sa ranggo, demoted siya. Pagdating sa sweldo, tumaas siya. So, ano ang mas mahalaga, yung ranggo o yung sweldo? Depende na sa tao yan. Yung value system ng tao. Kung ako, never kong tatanggapin yung general manager kasi nga, demotion yun sa ranggo. Kaya, sa post ni Atty. Guanzon, sabi niya, bakit yun lang ang ibinigay? Wala bang mas mataas? Sabi niya, sobrang baba naman. At tingnan mo, ano ang trabaho ng general manager ng MMDA? Basically, ang trabaho ng MMDA is tagalinis, tagaayos ng Metro Manila. Kaya sa mga post na nakikita ko is hepe siya ng mga traffic enforcer at mga Metro Manila cleaners o sweepers. But anyway, kanya-kanyang yan, kanya-kanyang desisyon sa buhay. To me, mabuti na rin to na nag-resign siya para itong si General Nartates mabigyan na rin siya ng forester rank. Kanya-kanya tayo ng pananaw. Ako, ang pananaw ko, okay ako kay General Nartates as PNP chief. Nung NCRPO commander pa siya sa regional director siya ng NCRPO. Maganda yung kanyang ginagawa. And to me, so far so good ang kapulisan natin yan. Hindi naman katulad nung dati na sunod-sunod ang mga abuso ng kapulisan. Ngayon, gumaganda na ang takbo ng ating kapulisan. So, good luck kay General Torre. At least, general pa rin siya. At ang sunod na tanong dyan is ang kanyang political career. Meron ba siyang plano na sumabak sa politika ngayong 2028? Kasi kinukonsider siya na sino ba yun? Si Richard Hidarian. Pwede daw siya na presidente or maging vice president. Itinatandem siya kay Risa Hontiveros. So, ano sa tingin nyo? Kakandidato ba siyang senador? O ano? National position? Ako personal opinion ko lang ito. Kung tatakbo siyang senador, malamang may pag-asa siyang manalo. Kasi yung kombinasyon ng mga Marcos loyalist at kakamping, pag pinagsama mo yun, to me, pwedeng makapanalo ng isang senador. Yun ang aking assessment. Pag senador,
pwede siya mananalo. Kasi maraming bumibilib sa kanya na mga Marcos loyalists at mga kakampi. Ang galit naman sa kanya ang mga DDS. Eh, problema lang, mas marami tayong DDS. Sa survey ng WR numero, ilan ba tayo? 34% mga DDS, 15% ang mga Marcos loyalists, 12% at ang mga kakampi. So, pwede, senador. Kailang pagtatakbo siya sa vice presidente o vice president, ay wala. Ilalampaso siya ni BP Sara. At mabuti itong si Professor Ronald Llamas, isang political analyst kuno na Dilawan. Inamin niya na mahirap i-impeach si BP Sara dahil tatlong rason: malapit na ang 2028 national election, masyado nang mababa ang ratings ng Pangulong Marcos Jr. at napakahirap yung impeachment rules na promulgate ng Supreme Court, yung decision nila na 13-0. Ay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Makakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na. Ayun nga mga kabdita, matinding, alam niyo na ho, downgrade yung ginawa dito kay Torre. Binigay ho dyan sa MMDA. Di ba pinagmukha ho siyang tanga? Pinagmukha ho siyang katawa-tawa. Dito mga kabdita, susunod na ho natin ito si Ronald Cardema. Patungkol naman ho mga kabdita, dito kay Madriaga. Yung paborito ho natin, isa sa mga sinungaling na gusto hong siraan, si BP Sara. Ito mga kabdita, sabay-sabay ho tayo mag-react at magkomento patungkol naman ho. Dito nga sa naging pahayag niya. Ayan mga kabdita, simulan na ho natin to. Mayor Sara Duterte won as Vice President. I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang iya. Sa dami-dami ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo, ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group. Pare, kahit colonel ako, kahit general tong mga katabi ko, hindi kami makakapag-form ng isang unit ng Armed Forces kung hindi kami inutusan Tama. ng DND. And that is the truth. Si Secretary Lorenzana noon at si AFP Chief of Staff Centino ang nag-form ng Vice Presidential Security Group para pag alis nila, merong separate unit na magpoprotect sa Vice President. Hindi ikaw, Mr. Madriaga, ang nag-form ng VP Security Group. O di ba malinaw na malinaw ho, mismong si Ronald Cardema nagsalita na napaka-imposible ho na naging security guard nitong si BP Sara, yang si Madriaga. Malaking kasinungalingan ho yan. Isa pa mga kabdita, binuwag nga ho itong security ni BP Sara. Bakit ho? Hindi ko po alam mga kabdita na parang may balak ho sila kay BP Sara noon. Ilang buwan na ho yan nakalipas nung binuwag ho yung mga security ni BP Sara na nakakapagduda talaga. Samantalang yung presidente, wala ho silang sinasabi dyan. Ang napakataas din ho ng posisyon ni BP Sara. Magkasunod lang ho sila ni Marcos Jr. Alam niyo ho ba yung totoong trabaho ni BP Sara mga ka-update? Madali lang ho yan. Mas lilinawin ho natin. Pag nawala na yan si Marcos Jr. o aksidenteng, alam niyo na ho, namayapa, hindi naman ho natin kagustuhan para talaga ng mga Pilipino yan mga kabila. Yan lang po yung trabaho ni BP Sara. Papalitan lang ho si Bobong Marcos Jr. Ang kaso, bakit si BP Sara yung tinanggalan ho nila ng security? Diba? Trabaho din ho ni BP Sarang palitan si Marcos Jr. kung sakaling may mangyari kay Bobong Marcos Jr. Kaya itong katarantaduhan ni Madriaga, mga kablit, wala hong sasapitin yan. Kahit na magsinungaling siya na magsinungaling dyan, kukunti lang ho yung maniniwala sa kanya yung mga kamukha niya hong trolls. Kaya mga kablit, isusunod naman ho natin itong si Abante, kay Akop. Ayan mga kablit, wala na ho tayong paliwi-ligoy pa. Rektan na rin ho tayo dito. I-share niya ang pahayag ni Congressman Benny Abante, panawagan, pagsusumamo, pagmamakaawa sa taong bayan. Ito ang pahayag ni Abante. Bigyan nyo naman ng kaunting respeto si Congressman Akop. Bakit? Nananawagan ng respeto kasi iba ang response ng nakakarami sa taong bayan. Hindi naman lahat.
Kaya si Shen Yumol, kilala ko ito. Kapatid siya ni Dr. Yumol. Malala nyo yung nagkakaso. Kung ang isang tao ay nakagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, doon mo makikita ang respeto. Kung abante para malaman mo ang respeto ay hindi nabibili tulad ng posisyon mo ngayon. Malinaw ba, Congressman Abante? Yeah, respect is earned, not demanded, not hindi, wag kang magmakawa. Kakaiba talaga ang nangyari. Nakakalungkot din kung isipin mo. Kasi kultura nating Pilipino, yung mapagmahal sa pamilya, sa kapwa-tao. So, pag may pumanaw, lalo na public official, talagang condolence, nakikiramay, ganun. Kaya lang, kakaiba itong nangyari kay Congressman Akop. Sayang ba? Kasi ako, as a public servant nung nasa constabulary service pa siya, to me, magaling siyang general. And then, as a lawmaker, sa umpisa, magaling din siya. Hindi ka naman mananalo sa Antipolo, ilang base, ilang term na kung hindi ka magaling ba, hindi maganda ang ginagawa mo. Nasira lang si Congressman Akop itong Marcos administration na nung sumama siya sa grupo ng Quadcom. Naging vice chairman siya. At ako hindi ko makalimutan na pahayag ni Congressman Akop nung mag-render siya ng yung findings ng Quadcom. Siya ang nagsalita sa media. Yan ang hindi makalimutan ng marami. Sabi niya, we have uncovered, it seems, we believe na ang sindikato na nangyari sa bansa, ang utak ay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun ang kanyang pahayag. So, itong reaction ngayon ng taong bayan, ito na yung kung ano kasi ang iyong itinanim, yun din ang anihin mo. Grabing batikos, grabing laugh emoji. Bakit namatay na nga, tinatawanan mo pa? Anong ibig sabihin nun? Mayroon na isang nag-comment, Dodong ang account name niya. The laugh emojis is not a disrespect. It is a verdict. It is judgment. Kaya sorry. Sorry na lang ako. Medyo nasasaktan din ako dahil may pamilya din si Congressman ako na they deserve Tulad na lamang ho na sinabi nyo, Mr. General, kung ano nga ho yung tinanim nyo, yun yung aanihin mo, di ba? Yung galit ho na tinanim netong si Akop sa mga Duterte, kumbaga ho ngayon, yung mga pagnanakaw ho nila dyan, bumabalik lang din ho kasi yan sa kanila. Di ba? Wala ho tayong magagawa kung yung pamilya niya malungkot sa nangyari sa kanya, pero nakikita naman ho natin milyon-milyon Pilipino, natatawa na lang ho. Kasi nga ho, natutupad ho yung ano ba yung kahilingan ni Cara David. Mamatay lahat ng mga magnanakaw. Ngayon natutuloy na ho yung mga pangarap niya, yung mga birthday wish niya. Hayaan natin sila dyan. Diba? Malay ho natin, susunod na yung mga iba pang, alam niyo dyan, yung mga alipores. Sila Marcos, ayan, sila Luther King, di ba? Kasi mga kabdit, hanggat sila ho'y nakaluklok dyan, tuloy-tuloy lang ho kasi yung pagnanakaw nila. Puro BP Sara, puro Duterte ho, yung mga babanatan ng mga yan. Puro Duterte lamang ho yung mga nasa mata nila, nasa isip ho nila. Kasalanan ng admin ngayon, kanino isisisi? Kay Pangulong Duterte. Di ba? Kung totoong nagnakaw yung mga Duterte, sinabi na ho ito ni Boss Dada, mga kapatid, di sana yung mga pinklawan, yung mga makakaliwa, noon pa lamang nakaluklok si Tatay Digong, sinasabi na ho sana nila yan, na magnanakaw. Ang kaso mga kapatid, war on drugs ho, yung tinutuldok kay Tatay Digong.
War on drugs, hindi ho corruption. Kung may corruption ho sa pamumuno niya, tingin niyo ho ba buhay pa tayo noong pandemic? May libre ho kaya tayong bakuna? Mga ka-update ha? Di ba? Common sense ho yan. Kung totoong nagnakaw talaga yung mga Duterte, mga ka-update, wala na ho. Sinisisi na ho sila ng mga makakaliwa, mga pinglawan. Di ba? Eh di sana ho, nagrarally sila na magnanakaw yung mga Duterte. Ang kaso ho, nirarally nila yung mga war on drugs. Yung mga napatahimik ni Tatay Digong para ho malinis yung kanyang bayan. Para malinis yung Pilipinas. Mas gugustuhin ho ba natin mamuno yung mga kriminal kesa naman ho tayong mga ordinaryong Pilipino? Hindi ho tayo takot maglakad mag-isa sa daan dahil yung mga kriminal takot ho kay Tatay Digong. Ano ho ang gusto natin? Yan ho yung pinaglalaban ng mga NPA. Yung mga nandyan sa Kongreso. Yan ho yung pinaglalaban nila. Tulad ng mga yan, yung mga yung napatahimik ni Tatay Digong, ginawan ho ng museum. Ginagawa pa hong bayani, pero yung mga biniktima ho ng mga yan. Isipin na lang ho natin yan mga kadit, yung mga biniktima ho nila, yung mga ginaya ho nila sa kanilang sarili na humihit-hit, bumabatak, o yung mga ginagahasa ho nila mga kadit. Yung mga sanggol, yung mga kababaihan na naabuso, hindi ho nila naiisip yan. Mga wala hong tuk-tuk yung mga utak nila. Di ba? Sympathy sana. Kaya lang, hindi mo rin masisi ang taong bayan kasi dahil dito mo makikita yung mas maraming tao na nakakakita sa totoong motibo ng Quadcom. Na hindi paghahanap ng hustisya, hindi paghahanap ng accountability o transparency yung Quadcom, kundi political persecution. Kasi kung marami pang tao ang naniniwala sa ginawa ng Quadcom, edi ngayon sana papuri ang tinatanggap ng yumaong kongresista. Bakit iba? Kaya nakapagbiti ng salita itong si Congressman Abante na bigyan nyo naman ng kaunting respeto si Congressman Cook. Ito, Sheila Abuler, sabi niya, respect is earned, not given. Matapos nyong korak. O di ba yan, sabi nga ni Aling Sheila, na respect is earned. Hindi ho lahat ng tao ay pwede nating respetuhin, lalong-lalo na kung sila mismo yung mga nagnanakaw dyan. Tapos alam na milyong-milyong Pilipino. Paano natin ho re-respetuhin yung mga taong ganyan? Di ba? Kaya hindi ho lahat mga kabdit pwedeng respetuhin. Kung mismo sila, binababoy ho tayo. Sino ho ba'y nakakaawa? Yung mga ordinaryong Pilipinong mga ninanakawan ho nila. Di ba? Sila ho. Hindi ho natin sila pwedeng respetuhin kung mismo sila sa sarili nila, nagnanako sila, wala silang respeto, hindi ho sila nagtatrabaho ng tapat sa mga Pilipino. Di ba? Putin ang gobyerno, hihingi kayo ng respeto? Pweh! Charlie Blanquisco, ulol din tinamaan ng lintik. Romeo Catalan, mga taong walang kwenta, hindi bagay bigyan ng respeto. Marvin Amora, sumunod ka na. Mistal Uyong, I forgive but I cannot forget. Ito si Kipicho, Crisette Laureta Cho, isa sa mga pinahiya during TRICOM at nandun si Congressman ako. Yung post ni Crisette Laureta Cho, Kipicho na I forgive you but I cannot forget what you have done to me. So, inisa-isa niya yung pang-iinsulto, di ba? Umiyak siya, no? Dalawa silang umiyak sa TRICOM, si MG Kiambao Reyes at saka si Crisette Laureta to. So, silang dalawa nag-post, naglabas ng sama ng loob yung nangyari sa kanila sa TRICOM. So, tingnan mo, yung kagagawan nila sa TRICOM, kagagawan nila sa Quadcom, inaani na nila ngayon ang bunga ng kanilang I don't know, how do you call it? So, I agree. Respect is earned, not given.
Maalala ko, another respect issue. Noong si Pangulong Marcos Jr. nagbisita sa Manay, Davao Oriental, nung nagkaroon ng lindol, October. Instead na pasalamatan ng mga residente doon pagbisita, wala. Parang napahiya ang Pangulo dahil sinagawan nila ng Duterte. Kaya itong si Ramon Tulfo, sabi niya sa mga kababayan niya, taga Manay, Davao pala itong si Ramon Tulfo, respeto niyo naman ang Pangulo. Sinagot siya na respect is earned, not given. So, lesson learned. Kung ano ang itinanim, yan din ang anihin. Kaya habang buhay pa tayo, magtanim tayo ng mabuti. Ayan, tulad ho niyan, mga kapita, kung hindi ho maganda yung tinanim ni Tatay Digong, tingin niyo ho ba, mga ka-update, hindi ho siya ipagtatanggol ng mga milyong-milyong Pilipino na dumukot ho sa, alam niyo na ho, yung, di ba? Noon dinukot ho si Tatay Digong, milyong-milyong Pilipino, OFWs, ordinaryong Pilipino, galit na galit ho sa gobyerno ni Bangag. Bakit ho? Kasi ho, nung pamumuno ni Tatay Digong, nirespeto niya, naglingkod ho siya ng tapat malinis sa mga Pilipino. Hindi ho siya nagnakaw. Nilinis niya ho yung Pilipinas. Nirespeto siya ni Pres Putin, ni Pres Trump, ng China, ni Xi Jinping. Mga kapatid, isipin niyo yung mga tatlong pinakamalalaking bansa sa buong mundo. Ha? Nirespeto ho siya ng tatlong leader na iyon. Ngayon si Marcos Jr. pinagtatawanan lang ho niyan. Binigyan pa nga tayo ng mataas na taripa dahil walang utak itong si Bangag. Tuwang-tuwa pa ho siya na may katransaksyon itong Amerika. Hindi niya ho alam, katawa-tawa ho yung ginagawa ni Marcos Jr. Di ba? Katawa-tawa ho siya. Kung hindi ho nagtanim ng maayos na pamumuno, leadership si Tatay Digong, hindi ho siya pupurihin. Hindi ho siya mamahalin ng mga Pilipino. Ang kaso, maganda ho yung paglilingkod niya sa ating bayan. Kaya tignan nyo, kahit nasa dahig si Tatay Digong, maraming Pilipino, milyong-milyong Pilipino, na gustong makauwi siya, gustong-gusto ho siyang makita ulit. Pero kung si Marcos Jr., ibaliktad na ho natin yung sitwasyon, mga kabi. Dahil sa ginagawan kabalbalan ni Bangag. Kung si Marcos Jr. ho yung nasipa dyan sa ICC, milyong-milyong Pilipino ho kaya yung gusto siyang umuwi, yung gusto ho siyang makita. Tanong ko lang ho yan sa inyo, i-comment nyo ho sa ating comment section. Kung magagaya siya kay Tatay Digong. Di ba? Hindi ho, malabo ho iyan. Kaya mga data, dito ko sa ating napag-usapan, komentuhin nyo kung meron kayong naging palaisipan, mensahe dito kay Abante, kay Madriaga, dyan ho lahat, kay Marcos Jr., kina DJ Chacha, Ted Pailon, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya mga di, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.